Isang pinagpalang hapon po sa lahat, maging yung mga nasa online po, we are blessed forever in the name of Jesus. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. This is the day that you have made, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, mapatuloy kang kumilos sa aming kalagitnahan, Banal na Espiritu. The kingdom of heaven is at here. Angels are here. Let the anointing power of God will flow upon all in the name of Jesus. Kaya sa oras pong ito, tinatalaga namin, itinataas po namin ang service na ito, O Diyos, at dinedeklara po namin, Panginoon, ang lahat po ng makarinig ng iyong salita, Panginoon, na mahahayag, na iahayag ng iyong lingkod, Panginoon. Ito po ay magdadala ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mong ipuhin ang bawat isa, Panginoon, at yung kalawakan ng kaunawahan sa iyong salita, Panginoon, ay maintindihan po namin mabuti, Panginoon, upang ito, Panginoon, ay may sa buhay namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, tunay ang napakabuti mo. Dakila ka, Ama, sa aming mga buhay. Lord, wala na kaming mahiling pa, Panginoon, sapagkat ikaw ay sapat-sapat na sa amin, Panginoon. You deserve the glory, Panginoon, the highest glory and honor, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Ang aming service na ito, Panginoon, ngayon pa lang dinedeklaraan po namin ang katagumpayan nito, Panginoon. At hindi po kami lalabas na dito na hindi pinagpala, Panginoon, in the name of Jesus. Ama, maraming salamat po sa iyong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. You are the King of Kings and Lord of Lords, O God. We thank you. Hallelujah. You are the King of Kings and Lord of Lords, O God. We thank you, Jesus. Oh. Thank you, Lord. Praise your name, hallelujah. Say, you know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Think these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, you know that. You know that I love you. You know I want to know so much more than I have before. These words are for my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus.
And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah! Fill our voices, O Lord. Thank you, Jesus. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. To be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Come on, church, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Oh, praise you. Thank you, Lord. Hallelujah. For you're worthy of our praises, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name. There's a God that covers me when I kneel down at your feet. It's a place of healing. It's a place where I find freedom. There's a place my eyes can't see, where my spirit longs to be. It's a place of healing. It's a place I live in freedom. Till I can reach heaven, I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord, my Savior King. It breaks the chain that's binding and leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands to you. Till I can reach heaven, I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to
At the mention of your name, I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord. For you, Lord, my Savior, King. It breaks the sin, it breaks the sin that's blinding. It leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands. Come on, church, we sing. I'm gonna lift my hands, sing, till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of you. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace, that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can leave me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. We've come to worship. I'm gonna sing my song like I am an unchained. I'm gonna shout for joy at the mention of you. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace, that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can free me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to. I'm gonna lift my hands, sing. I'm gonna lift till I can reach heaven, till the walls come falling down. We've come to worship you, Lord. I'm gonna sing my song like I am unashamed, for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna lift my hands. I'm gonna shout your name till the walls come falling down to worship. I've come to worship.
version. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. Hallelujah. So muli, magandang gabi o mabiyayang gabi sa bawat isa. Amen po ba? At gayon din sa mga nasa online natin, magandang gabi sa bawat isa. So sa hapong ito, bago po tayo magsimula, no, tayo pong muli ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. O Sharabakhandarabashandarabasikotorabo. Shararayandarabahararyashandaraba. O purihin ka, Panginoon. O glorify thy name in all the earth, O God. Hallelujah. O hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong salamat muli sa hapong ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin sa buong isang linggo na naman, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga pagpapala, sa mga biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, muli, O God, dinideklarahan namin ang iyong kaharian ay nandito sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang iyong katuwiran, Panginoon, ang iyong wisdom, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na magagandang bagay, Panginoon, ay patuloy na magmamanifest sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Dinideklarahan ko, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na mangunguna sa gawaing ito. Dinideklarahan namin, Panginoon, na siyang patuloy na magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa upang sa mga salitang mahayag sa hapong ito, patuloy itong magbigay ng kalakasan, mag-i-empower, Panginoon, sapagkat ang iyong mga salita ay makapangyarihan, Panginoon. Titimo sa kanilang mga puso, Panginoon, at ito, Panginoon, ay magmamanifest sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat. Sa iyo lamang, Panginoon, nararapat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So kayong lahat ay makakaupo na. Amen. So, again, atin po muna palang ipag-pray ang ating mga offerings and ang ating mga ikapuso. Atin pong itoon ang ating mga mapagpalang kamay sa ating mga kaloob. Sa hapong ito, nagpapasalamat kaming muli, Ama, sa lahat ng mga bagay na magagandang patuloy mong ibinubuo sa iyong mga anak. Salamat, Ama, sapagkat ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw yung Diyos na pinanggagalingan, Panginoon, ng kung anong meron kami sa iyon lahat, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa hapong ito, pinabalik lang po namin ang mga biyaya na yan sa pamagitan ng aming mga kakaloob at ikaw po, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan ng mga bagay na ito, Lord, at dinideklarahan namin ang mga kaloob na ito ay patuloy na magamit para sa expansion ng iyong kaharian. Panginoon, salamat din sa mga kamay na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo. Salamat, O Diyos, dinideklarahan namin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na pagpapala. Dinideklarahan namin ang blessing sa pan-blessing, Panginoon, and the shalom, Panginoon, maranasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sa hapong ito ay hallelujah. Ayan, sige. So, meron po ba sa inyong nakakaalala nung kantang Don't Worry, Be Happy? Alam niyo ba yon, yung kantang yon? Di ko lang maalala kung sino yung kumanta. Sabi na, Don't worry, be happy. Ano? Di ba yung kanta na yon? So,
Sabi nga ganon, 20 times daw na inulit-ulit yung don't worry, be happy sa isang kanta na yon. So, tayo, no, bilang mga mananampalataya o hindi man mananampalataya, lahat tayo prone to worry. So, naisip nyo na ba kung gaano kayo nag-spend ng panahon o oras na ginugugol nyo sa pag-worry? No, sabi dito, have you ever wondered how much time you spend being anxious about things through just in one day? We tend to overthink and it leads to worrying about things that we shouldn't worry about. We spend too much of our time thinking about our future and how things will work out when we should be remembering Jesus Christ and how He has changed our life. No, kumbaga, nagwo-worry ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari. O nagwo-worry ka sa mga maraming bagay, no? Katulad sa inyo, mga estudyante, di ba? Nagwo-worry kayo kung ipapasa ba kayo ng professor nyo. Nagwo-worry kayo kung mataas ba yung makukuha nyo sa exam. Nagwo-worry kayo kung meron ba kayong pambayad dun sa mga nasa, ang tawag dito, private schools. Nagwo-worry kayo kung matutuloy-tuloy pa ba ang pag-aaral ko dahil sa taas ng matrikula, sa lahat ng mga bayarin sa school. Di ba? Minsan, kahit estudyante, meron na din silang kakayahan na mag-isip ng mga bagay in the future. Lalong-lalo na yung mga magulang na nagpapaaral, halimbawa, 3 yung anak, di ba? Nagpapaaral. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi nung panahon namin, no, kumbaga, hindi ganon kahirap yung buhay. No? Kumbaga, kaming mga estudyante, ang iniisip lang namin, yung makapasok sa school. No? Yung may pamasahe, yung ganon. Pero, the rest, hindi namin masyadong pinagkakaabalahan. Basta alam namin, papasok lang kami sa school, kakain, ganon. No, hindi pa uso nun yung depression, hindi pa noon uso yung anxiety, di ba? Unlike ngayong mga panahon, katulad nga po nung isa kong pamangkin, share ko lang po sa inyo. Kumbaga, pamangkin ko sa pinsan. Kasi, 3 silang magkakapatid. Yung panganay nila may asawa na. Yung pangalawa nag-aaral pa college. Ngayon siya, ang gusto niyang kuhanin is law. Walang kakayahan yung mga magulang niya. Kumbaga, nagkikitira nga lang sila dun sa uncle niya. No? Sa kapatid ng nanay nila. Ngayon, sinabi daw nung magulang na hindi nila kayang magpaaral. Kasi ang law, para ka na ring nag-aral ng medicine. Diba? So, magastos. So, na-depress ngayon yung bata, hindi na nagkakain hanggang sa kinuha na siya ni Lord. No? Kaya, kumbaga, sabi ko nga, kung meron kang goal sa buhay, hindi mo kailangang ma-depress. Kung nakikita mong ang magulang mo, walang kakayahan, malakas ka, meron kang kakayahan na gumawa ng paraan na maabot mo yung pangarap mo. And besides, kumbaga, kilala mo ang Panginoon. So, hindi ka dapat mag-worry. Kasi alam natin na yung Diyos natin, no, kaya nga niyang ibigay yung kanyang bugtong na anak, how much more yung mga bagay na secondary lang. Amen po ba? Amen. So, dapat palagi nating aalalahanin sa mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng kaisipan na ganyan, no? Alalahanin natin yung ating Panginoon na nagligtas sa atin, no? Nagbigay sa atin ng kaligtasan, hinango tayo sa kadiliman at dinala tayo sa kaliwanagan. Binigyan niya tayo ng kanyang kaisipan, no? So dapat yung isip natin positibo. Amen po ba? Sabi nga nung tayo ay kumilala sa Panginoon, we are a new creature, no? No? Kumbaga bago na tayong tao. No, yung mind natin, hindi na katulad nung pag-iisip natin nung tayo, hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, na puro negatibo. So, nung nakakilala tayo sa Panginoon sa Genesis 1:26, di ba, binigyan tayo ng kapamahalaan to rule, binigyan tayo ng authority to rule, to reign, and to dominate. So, ang gagawin lang natin, magdeklara. Amen po ba? Magdeklara tayo ng mga bagay na kailangan natin, deklarahan natin na yon ay ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Kasi before tayo create ng Panginoon, di ba? Pre-provide niya na yung lahat. So, kailangan lang natin yung
pagdideklara. Amen po ba? Amen. So pagpatuloy po tayo. Sabi po sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. And NIV yun, no? Sabi nga nun, sa lahat ng bagay, dapat wag nating kalilimutan na meron tayong Panginoon. Meron tayong Master. Meron tayong Ama, no? Na may kakayahan na ibigay lahat yung ating mga pangangailangan. At siyang magdidirect sa atin sa tamang direksyon na dapat nating tahakin, no? So, yung pagwo-worry, medyo malilesen talaga. So, ang title po ng aking isi-share sa inyo sa gabing ito is, should I be worried or should we be worried? Amen po ba? Kailangan pa ba nating mag-alala? Amen. So, ang ating text ay nasa Matthew chapter 6, verse 24 to 34. So, kung meron kayong mga banal na kasulatan, sige po, sundan nyo po ako sa English. No? Makikita nyo po din dyan sa slide. Sabi po dito, sa verse 24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sabi dito, 25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Do you not worry? So do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. So, sabi dito, no? Ano daw ba ang worry? What is worry? Sabi dito, the Dictionary of Bible Themes defines worry as a sense of uneasiness and anxiety about the future. Scripture indicates that such anxiety is ultimately grounded in a lack of trust in God and His purpose. Sabi dito, worry is having a divided mind. In Greek word, meremnao, no? Sabi dito, kapag ka nagwo-worry ka, no? Sabi dito, 'di ba? Pagka nag-iisip ka o nag-aalala ka, hindi ka mapakali, para kang manok na hindi mapaitlog, 'di ba? Or nandun ka sa isang tabi, nagmumukmok, kulang na lang na nakaganyang kayong 500. 'Di ba? Yung bang humahaba na yung mukha mo at talagang mukha ka ng pasas. Amen po ba? So, sabi dito, ang worry, hindi lang yan nakakaapekto sa ating emotional and physical well-being, pero gayon din sa ating spiritual na buhay. Sabi dito, ang anxiety, sabi dito, kills faith, no? Focuses on human resources, strips us of any sense of peace, deadens the effectiveness of God's word, and doesn't allow us to love others. Kapag ka nagwo-worry tayo, no? Yung anxiety na nararamdaman natin, na aapektuhan yung pananampalataya natin. Maging yung effectiveness ng salita ng Diyos, nawawala na. Kasi parang hindi natin pinaniniwalaan yung mga pangako ng Diyos kapag ka nagwo-worry tayo. No? At sabi dito,
meron ding pagkakataon na dahil nagwo-worry tayo, wala tayong pakialam sa iba. Hindi na natin, kumbaga, hindi na natin binibigyan ng importansya yung mga taong kasama natin kasi nakatuon lang tayo doon sa kung ano man yung ating pinagkakaabalahang isipin. Amen po ba? At sabi dito, lalo na kapag yung mga bagay na pansanlibutan yung iniisip mo, no, talagang pansarili na yung naiisip mo. Wala ka ng pakialam, no? Kaya nga yung iba, nasisiraan na ng bait sa kakaisip. So sabi dito, pag isip ka ng isip, sa palagay mo ba may mangyayari? Sa palagay mo ba may mababago? No? Kumbaga yung lalo na yung energy natin nalilesen kasi sabing ganon, kapag ang utak natin tumatakbo ng walang walang pakinabang, isip ka ng isip. Sabi nga isip, wala namang nangyayari sa kakaisip mo. Ang nangyayari, nanghihina ka tuloy, nanglulupaypay ka, kaya wala kang na-accomplish. Amen po ba? So, kailangan makontrol natin yung pagwo-worry. Amen po ba? Amen. Sabi dito, sa Matthew 6:24, no, doon tayo nagsimula. Sabi dito, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dito makikita natin sa verse na ito, hindi lamang about service, kundi about love din, no? Sabi dito, it's a matter of choice, no? Alin bang pipiliin mo na iserve, no? Ang Diyos o ang pera? Kapag pinili mo ang pera, makakalimutan mo ang Panginoon. Amen po ba? Kasi, di ba yung mga tao kapag naghahangad sila ng yumaman o naghahangad sila ng mga bagay sa sanlibutan na ma-acquire nila, di ba nawawala na sila sa Panginoon, nawawala na sila sa presensya ng Panginoon kasi ang iniisip na lang nila yung patuloy pang mag-acquire, hindi enough yung mga nakuha na nila. Gusto pa nila, pag nakakuha, sige at sige pa. Walang satisfaction, walang contentment. Amen po ba? Sabi nga, yung mga bagay na nasa sanlibutan is temporary. Kapag nawala na yun, nasaan ka na? 'Di ba? Saan ka na pupulutin? So, sabi sa atin, pumili ka, dapat piliin mo ang Panginoon, no? Sabi dito, ang Panginoon, siya yung master natin. Siya yung lahat ng may control sa lahat ng bagay. Siya yung nag-create ng sanlibutan. At tayo, He owns us by creation and redemption. 'Di ba po? Nung tayo, create ng Panginoon in His image and likeness. No? At tayo ay rinidim niya sa mga pagkakasala natin. Amen. So, pag-aari niya tayo. Kung tayo ay pag-aari niya, di ba iingatan niya tayo? Pag-iingat, proteksyon, provision, nasa sa atin ang lahat. So, ano pa ba? Should we be worried? Kailangan pa ba nating mag-worry? Amen po ba? Amen. Nasabi dito, the master has a total absolute control for all the needs of his slaves. God is our true master. He is the creator of the world and owns everything. He has absolute control in all things and even us. He owns us by creation and redemption. God created us in His image and likeness, so we have the mind of Christ. God wants us not to worry, but to think godly. Amen po ba? So sabi sa Matthew 10:7, di ba? Repent for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng isip. So nung nabago ang isip natin, hindi na tayo makasanlibutan. Amen po ba? So yung dapat na pinagtutuunan natin ng ating pansin is yung mga bagay na pang-eternal. Amen po ba? So meron ditong meron ditong acronym na kung saan, no, it involves 4 action words that will help us to avoid worrying. Yun yung think. T-H-I-N-K. Amen. Sabi dito, unang-una, take heed. Anong ibig sabihin ng take heed? Means to listen to it, pay careful attention to it, or otherwise observe
or acknowledge it in some way. Sabi dito, to pay attention to something and be careful about it. Kumbaga, bibigyan natin ng matuon na pansin, no? Lilimi-limiin natin yung mga bagay-bagay, pero dapat pag-ingatan din natin. Amen po ba? Sabi sa Luke 21 verse 34 to 36, sabi dito, be careful or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of the earth. Be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. So sabi dito, dapat daw tayong maging mapagbantay, no? Maging handa, kasi sabi nga ganon, may darating ang panahon na kung saan hindi natin alam, no? Sabi nga ganon, only the Father knows yung time na darating, no? Kumbaga, hindi natin alam, so dapat tayong handa, maging watchful, at maging ready, no? Sabi nga ganon, kasi darating at darating yun sa lahat ng tao sa sanlibutan. Eh, paano kung nadatnan ka na nandun ka sa mga bagay na pang sanlibutan? 'Di ba? So kasi nga, hindi natin alam, so dapat palagi tayong handa. Katulad nung 10 virgins, unexpectedly dumating na yung yung groom. Pagdating ng groom, yung 5, ready, yung 5, lumabas pa lang. Ay, so nung pagsara ng pinto, hindi na sila nakapasok. So ganun din tayo, palagi tayong maging handa. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So kapag tayo nadatnan ng Panginoon sa mga bagay na pansanlibutan, sa palagay mo ba makakasama ka? Natural, hindi, di ba? So dapat, sabi nga ganun, dapat palagi tayong maging handa at patuloy tayong nag-aapoy. Ang banal na spirito ay nag-aapoy sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. So dapat palaging malinaw ang isip natin, no? Hindi natin ibinababad yung ating mga kaisipan sa mga bagay na wala namang katuturan, no? Sabi nga dito yung paglalasing, yung walang kapararakang pagsasaya, do? 'Di ba may mga tao na gusto nila palagi may saya, may happenings, kung saan may happenings nandoon, pero pagka sa church nawawala. Amen po ba? Amen. So dapat matagpuan tayo ng Panginoon. Kasi nga minsan nakita ko sa Facebook yung rapture, no? Kahit nasa loob ka ng church. Kasi syempre alam ng Panginoon yung heart mo. Kahit nasa loob ka ng church, may mga tao pa rin na naiwan. Even pastors may naiiwan. Amen po ba? So ang puso natin dapat palaging nag-aalab, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan yung hari, no? Kasi minsan puro kaharian, pero yung hari nakakalimutan natin. Amen po ba? Amen. Sabi dito, take heed. He knows the whole world operates. We are all prone to worry, but if we listen to His voice and always being connected to Him, we will know what to do. So dapat palagi nating naririnig yung maliit na boses ng banal na spirito, yung leading ng spirit. Sabi dito, take heed, I am not just a master, but a master who loves you and will take care of you. I know what is best for you. So, magwo-worry ka pa ba kung alam mo na yung master mo ipoprovide lahat yung pangangailangan mo? At kahit hindi mo pa hinihingi, alam niya kung ano yung kakailanganin mo. At alam niya kung ano yung the best para sa bawat isa sa atin. Amen. In Matthew 6:25-26, sabi dito, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in the barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So,
wag daw natin masyadong bigyan ng importansya kung ano yung kakainin mo, ano yung isusuot mo, ano yung iinumin mo. Kasi nga, alam na ng ating Panginoon yung mga pangangailangan natin. So, hindi natin kailangan mag-worry, no? Kasi nga sabing ganun, prinobide na yun ng Panginoon, and all we have to do is to declare and claim na nasa atin na yun. And He will provide. Amen po ba? Amen. Sabi dito, if God is our master, we need not worry about all these things, for it is all provided to us. God wants us to put our complete trust in His words and to His promises that He will be our provider. In Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Pag sinabing sluggard, lazy. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet stores its provision in summer and gathers its food at harvest. No, dito makikita natin na, kumbaga, pinapakita natin dito na yung mga kulisap, yung mga langgam, di ba, obserbahan mo, pagka tag-init, di ba, lumalabas lahat yung mga langgam, makikita mo, ang dami nilang bit-bit na mga pagkain. Ganon, nag-i-store sila para sa tag-ulan. Minsan may mga tao na kumbaga, meron sila, sasabihin nila, may faith ako, alam ko na kumikilos ang Panginoon, pero hindi sila gumagawa. No, sabihin lang, may faith, kasi nga, faith without work is dead. So, kailangan yung faith mo, sasamahan mo ng work. Dapat hindi tayo tumutulad kay Juan Tamad, di ba? Si Juan Tamad, eto na yung bayabas, sandali na lang niyang kukuhaning ganyan, hindi niya pa makuha. Antayin niya pa, nakanganga siya. Inunahan siya ng ibon. No, walang nangyari. So, kailangan, magtrabaho ka. Alam mong ang Panginoon yung magpo-provide, pero, dapat kumilos ka din. No? Sabi nga dito, God wants us to be blessed, but we need to do our part. No? Gusto niya i-bless tayo eh. At talagang blessed na rin naman tayo. Pero, nais ng Panginoon, nagawin din natin yung parte natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga, anong parte natin? Manampalataya, maniwala. Amen po ba? No? Wala na tayong ibang gagawin kundi manampalataya at maniwala na ang Panginoon ang magpo-provide. Amen po ba? Amen. At tandaan natin, ang Panginoon hindi siya nahuhuli. Lagi siyang nasa perfect timing. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ang basic idea is, do not worry. Your Heavenly Father will take care of you. In Proverbs 19:8, he who gets wisdom loves his own soul. He who cherishes understanding prospers. No, dito makikita natin, no? Ang nais ng Panginoon, patuloy natin siyang isik. Sabi nga ng Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag sinisik natin palagi ang Panginoon, nag-a-acquire tayo ng knowledge and wisdom. So, sabi ng Panginoon, ayaw niya na nag-i-stop tayo sa pagkatuto. No? Gusto niya lagi tayong natututo. No? Hindi tayo dapat, minsan sabi natin, alam ko na yung mga salita ng Diyos na yan eh. Pero, minsan, di ba ang Panginoon, anong ginamit ng Panginoon nung siya'y tuksuhin nung panahon na yon, di ba? It is written. So, salita. At ano yon? Tayong kalaban natin, di natin nakikita, di ba? So, ang dapat natin na maging, tawag dito, armor, is yung Word of God. Ito yung papatay sa palaso ng mga kaaway natin. Amen po ba? Para magtagumpay tayo, dapat meron tayong panlaban sa kalaban. At yan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating gawin. Amen po ba? Amen. Next, number 2, nasa internalize that God is our Father. Pag sinabing internalize, isa loob. No? Sabi dito, internalize to accept or absorb an idea, opinion, belief, etc. so that it becomes part of your character. Internalize. Isa loob. Nabawa, di ba, sa pelikula, kunyari, bibigyan ka ng role. Ikaw, kunyari, ang tawag dito, mamamatay, mamamatay tao. O kung ano yung role na ibinibigay sa'yo. Dapat, i-internalize mo yung role na yon para maibigay mo ng maganda yung role na yon. Mabigyan mo ng buhay yung role na
ibinigay sa'yo. Ganon din sa atin, no? Dapat ini-internalize natin na ang Diyos ay ang ating Ama. Amen po ba? Sabi dito sa Matthew 6:31-32, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So, ano ibig sabihin ng pagan? Ito yung mga tao na wala pang pagkakakilala sa Panginoon. So, sabi dito, ito yung concern ng mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Yung ano bang susuotin ko? Ano bang kakainin namin? No? Yun yan lagi nilang concern. Pero tayo bilang mga mananampalataya, dapat nakaangkla ang buhay natin sa ating Ama, na alam natin na siya ang magbibigay, magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi dito, God being a Father to us, protects, provides, forgives, loves us, and even before we fall, He knew it. So lahat alam niya, walang nalilingid sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Siya yung magpo-provide, siya yung magpo-protekta, siya yung, sabi dito, magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at mamahalin pa rin tayo. Amen po ba? Sabi dito, kaya minsan wala tayong nare-receive kasi hindi tayo humihingi. Sabi nga ganun, humingi kayo para maibigay ng aking Ama sa pangalan ko. Sabi nga ganun, ask and ye shall receive so that your joy may be full. Ask anything in my name and my Father will give it to you. Amen po ba? Kasi nga hindi tayo humihingi. Paano tayong bibigyan? Kahit alam ng Panginoon, ang alam niya ang pangangailangan natin, kung hindi natin ibubukas ang ating mga bibig, hindi niya yun ibibigay sa atin. Amen po ba? Parang katulad ng magulang. Although ang magulang, alam niya yung pangangailangan ng anak niya, pero hindi niya ibibigay. Kasi baka mamaya, alimbawa, meron siyang kailangang pera, may pera siyang kailangan, no? Alam ng nanay niya na yung may kailangan yung anak niya, halimbawa amount 500, no? Sabi niya, ma, kailangan ko po ng 500. O sige anak, ipagtatabi kitang 500. So, yung anak niya hindi naman hinihingi pa. So, ano gagawin ng nanay? Ikikip lang niya. Until such time na yung anak niya lalapit sa kanya at sasabihin, ma, pa, kailangan ko na po yung 500. Yun palang ibibigay ng magulang. Ganon din yung ating Diyos Ama. Hanggat di natin hinihingi sa Kanya, hindi niya yun ibibigay. Kasi baka mamaya, masayang. Amen po ba? So alam niya yung perfect timing kung kailan niya ibibigay. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in James 1:18, by His own will, He brought us into being through the word of truth so that we should have first place among His creature. Sa Tagalog, no, para mas malalo nating maintindihan, sabi niya, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit sa lahat ng kanyang mga ninalang. So tayo yung priority ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga creature. Amen po ba? So, bakit tayo mag-aalala kung alam naman natin, no? Kaya i-internalize natin na ang Diyos ang ating Ama, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay niya sa takdang panahon na kakailanganin natin. Kasi alam niya kung ano yung the best at timing para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So, hindi na natin kailangan mag-worry, no? Number 3, sabi dito, negate doubts on His promises. Letter N, negate doubts on His promises. Negate means deny, decline, or reject, o itanggi in Tagalog. Itanggi mo yung mga doubts mo, alisin mo, no? Sabi dito, in Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Jesus is saying that God promises His sustaining grace for tomorrow and for every day thereafter. But He doesn't give sustaining grace early. He won't give us today what we need for tomorrow. He gives it a day at a time. No? Sabi nga gano'n, no? Alam na, kumbaga, yung worry nung araw na yon, enough na. No? Hindi na kailangan na
yung worry mo, iwo-worry mo na kaagad yung kinabukasan mo, yung susunod na araw, isang buwan o isang linggo. Sabi nga, yung grasya ng Panginoon, bawat araw lang. One day at a time. No? Di ba katulad nga nung sa mga Israelita, nung magbigay ng pagkain ng ating Panginoon na mana, sinasabi niya na kukuhanin lang ninyo o igagather lang ninyo yung para sa araw na yan. Pero may mga Israelitang talagang disobedient, matitigas ang ulo, magagather sila ng marami para kinabukasan nila. Anong nangyayari? Pagtingin nila, puro amag na. Minsan may mga taong ganyan yung bang hindi niya ibibigay alam naman niya na may pwedeng kumain yan, itatago niya. Pag tinago niya, aamagin. Imbis na nakain nung ibang tao na pakinabangan, tinago niya, inamag tuloy. So tayo, sabi nga, ang grasya ng Panginoon everyday binibigay ng Panginoon. Kaya wag natin iisipin kung ano yung para bukas, yung para sa makalawa, sa susunod. Isipin natin yung para ngayon lang at hingin natin kung ano yung pangangailangan natin sa mga susunod na araw. Amen po ba? So, should we be worried? Sige nga, kailangan ba nating mag-alala? Hindi na. Amen. Amen. So, dito, sabi pa, when and if a hard times come, God will give you the grace you will need to deal with it, whatever it may be. In the meantime, trust Him today without being consumed with worry about tomorrow. Magtiwala ka sa araw na to. Huwag ka nang mag-isip ng mga para pambukas. Amen po ba? Amen. Sabi dito, the reason many Christians are so fearful and anxious about the concerns of life is because they lack depth and breadth of knowledge of God's nature, attributes, and promises. Yun ang nakakalungkot. Kasi, believers na, pero parang mababaw pa yung pagkakakilala sa Panginoon. Kaya dapat, patuloy nating saliksikin ang kanyang salita, yung kanyang mga utos, para lubusan pa natin siyang makilala sa malalim na pagkakakilala. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in 1 Corinthians 10:13, sabi dito, tayo, yung mga problema dumarating, minsan kasi pag may dumarating na problema, agad na tayong nanlulumo, nagwo-worry. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng mga nararanasan natin ngayon, dumarating yan sa lahat ng tao. Pero pagdating ng panahon, sabi dito, hindi tayo susubukan ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin kaya. So, ibig sabihin, yung mga binibigay niya sa ating trial, problems, di ba? Ibig sabihin, pag binigyan tayo nun, kaya natin. Kasi siya rin yung magbibigay sa atin ng lakas, para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yan. Amen po ba? Amen. Kaya pag nakakaranas ka ng problema o mga testing, alam natin na ipinahintulot siya ng Panginoon para lalo pang matest yung faith natin. And alam natin na kakayanin natin sa gabay ng ating Panginoon at sa Espiritong magbibigay sa atin ng lakas. Amen po ba? Amen. In Psalms 56:3-4, sabi dito, when I am afraid, I will trust in you. In God whose words I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? Do not base your situation on what you see, but trust and judge your situation based on what God has promised. If we believe in our hearts that God promised us eternity, the more that we should trust Him to provide our daily needs. Sometimes, God allows things to become worse before it finally becomes better. Just hold on His promises and do not doubt. Amen po ba? So, patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos at wag na wag tayong magda-doubt. Sabi, negate doubt sa mga promises ng ating Panginoon. Amen po ba? Number 4 and last, know God's kingdom priority. Sabi dito, Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ba ang priority sa kingdom? Sabi dito, ang priority sa kingdom, ay ang ating Panginoon, ang hari, ang master.
In the kingdom, the king wants his people to be obedient and do what they should do for him. The king provides everything the people need and see to it that they are taken care of. The citizen need not worry and everyone is at peace. Kapag sumusunod ang mga alipin sa kanyang hari, no? Ipo-provide naman talaga, 'di ba sabi sa harian, provided lahat. Amen po ba? So wala nang iisipin ang mga mamamayan, maging ang mga alipin kasi ang hari ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng kanyang nasasakupan, no? At sabi dito, ang nais lang ng hari ay ang pagsunod. Yung pagsunod sa kung ano yung nais ng haring ipagawa sa bawat isa sa kanila. Amen po ba? At alam natin na kapag sumunod tayo, lahat ng bagay, ibibigay ng Panginoon. Kaya lang, tayo minsan bilang mga mananampalataya, gusto natin yung all these things. Sabi nga palagi, na gusto natin yung pangako, pero ayaw nating gawin yung utos. Amen po ba? Pero dapat utos muna, sunod muna tayo, bago natin makamtan kung ano yung ipinangako sa atin ng Panginoon. Sabi nga yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang nais ng Panginoon, palaging siya yung first priority natin. Amen. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, kundi first. No? Sabi nga ganon, hindi tayo magiging lingkod niya kung meron tayong minamahal pang iba. Ang nais ng Panginoon, siya ang una sa lahat. Amen po ba? Amen. So sabi dito, in the kingdom, sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Paul reiterates Jesus' teaching in Matthew 6, that we are not to be anxious, but we are to entrust ourselves into the hands of our Heavenly Father. We do so by prayer and supplication. In other words, we are to make a humble request before God to meet our personal needs. If we want to overcome anxious thoughts, surround our circumstances with prayer, commit every situation to God's sovereign control, commit it to His providential care, and rest in that. Rest in that. Kumbaga lahat ng para ma-overcome natin yung ating pagiging anxious or pag-worry, dapat i-submit natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon at ating i-claim yung kanyang mga promises sa ating mga buhay. Amen po ba? In Philippians 4:19, sabi dito, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kasi nga, ang Diyos natin mayaman, di ba lagi natin kiniklaim, ako ay mayaman. Kasi ang Diyos ko at Ama ko mayaman. So ako bilang anak niya, tagapagmana. So kung ganun yung ating mindset, wala tayong dapat na ipag-alala. Dahil alam natin na mayaman tayo eh. Binigay na sa atin lahat ng Panginoon. And all we have to do is claim, receive. Amen po ba? Amen. Sabi nga ganon ng Panginoon, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, and I will give you rest. No? Papahingahin niya tayo. Amen po ba? Basta isubmit natin lahat sa Kanya at siya na yung bahala. Amen. Sabi ni Joyce Meyer, the more you experience God, the more you trust Him. The more you trust Him, the easier not to worry. Di ba? Kapag kilala mo yung Panginoon mo, may relasyon ka sa Kanyang malalim na malalim, binibigay mo sa Kanya ang lahat, di ba? Mas madali sa'yo na hindi ka mag-worry. Amen. Kasi sa Kanya mo lahat iaasa. At yun naman ang nais ng Panginoon. Huwag tayong mahihiya sa Panginoon kasi yun ang nais ng Panginoon. Hindi siya nagsasawang makinig sa lahat ng ating mga kahilingan. At sabi nga niya, kung kalooban niya, ibibigay niya. Pag hindi, wait ka. Amen po ba? Yun lang. So dapat patuloy nating tandaan na tayo'y mahal ng ating Panginoon. Siya yung ating great provider. Sinasabi nating He is more than enough for us. So, i-internalize natin yon. At sabi nga ganon, ingatan natin yung lahat ng mga natutunan natin. I-apply natin sa ating mga buhay. Amen.
Sabi, conclusion, believers and unbelievers are prone to worry. But we as believers, having or given the authority to rule, to reign, and dominate, should not be in this. We are reminded that worrying is the work of the enemy who wants to take control of us. But God wants us to turn our worries into worship, to walk with Him, and trust His promises. We have the mind of Christ to think positively. Take heed of His word and promises, internalize that God is our Father, negate doubts, and know kingdom priority. To God be the glory. Amen. So, nawa, meron po kayong natutunan. Amen po ba? So, tayong lahat po ay tumayo at muli tayo ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa hapong ito. Muli, Ama, pinasasalamatan namin ang iyong mga salita na nahayag sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo kami hinahayaan na ang aming mga kaisipan ay patuloy, Panginoon, na maggamit ng kaaway, Panginoon. Subalit, pero Lord, ang nais mo ng aming mga isip ay patuloy, Lord, na makontrol mo sapagkat binigyan mo kami ng kaisipan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaisipan na kung saan, Panginoon, nais mong gamitin namin, Panginoon, para sa kapurihan mo, O Diyos. Dinideklarahan namin, Panginoon, ang iyong katuwiran, Panginoon, ang iyong wisdom, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-empower sa bawat isa sa amin. Lord, we declare, Lord God, na yung mga salita mo sa hapong ito na nahayag amang Diyos ay patuloy na magmamanifest sa aming mga buhay. Patuloy na magliliwanag, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito at patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.